What's up sa inyo mga pre? So, tinest ko lang ng sound quality na itong ITEL P55 mga pre. So, pagdating dito sa sound quality, bumagsak. Tinesting ko recordings, fields, and so, dami ko sinet up dito. Hindi ko naglagay ng ITEL ID. So, anong gagawin ko dyan? So guys, bago tayo magsimula, so in-off ko muna ang eto, walang kwenta to guys, yung expandable RAM, mga ganto-ganto. Pinatay ko na guys, yan na nakakasira ng internal storage. So, isi-censored ko muna ang video na to kasi copyrighted naman yun mga guys. So bago muna pala explain, ito nga pala ang aking report sa akin. Yan. Yung putang ina to. Sana yun. Okay. May nag-ano sa akin eh. Nag-appeal na ako guys eh. Yan. Ito guys, yung letter ng YouTube. Itong puputang ina. Nag-appeal ako ng last. Yan. Puta ragis to. So doon ako na hindi na-recover na YouTube dito guys. Ang aking video na edited kasi yakin naman si tawag dito si Janus eh. So okay lang tawag dito. Second account ko lang naman yun at second account ko rin i-upload. So let's go mga pre. Yan, punta tayo sa Janus Gmail. Yan. May sinabi siya dito eh. Etong content na to guys, i-censored natin mga pre. So, papas forward natin. So, ano sinasabi na itong gago na to? New Year na New Year, nagpapabida-bida na naman sa TV. Ito siya guys, ito na. Wait, pero yung Sparkle Cloud 7 na yan, gawin natin Cloud 9, Anjo, dalawa pa tayo. Present ko kami. Cloud 9. Marami sa Cloud. Napakabilis nga, Mami. So, at Yan ang aking kwento. 2024, maliban ng aking kwentong dapat, alam mo. Cellphone ba to? oh, for sure, tsaka mga ano yan. Dahil Tang ina na ito. Ano nakuha to? Putang inang to. Dapat si Unbox Series nandyan tsaka si, si Peter nandyan Ba't nandito tong iyakin na to? digital era na hindi nagpapahuli ang techie trends. At ngayong 2024, Wait lang guys. Teki ba to? Parang hindi naman teki yan eh. Ito guys na tektomer na ang alam niya software. Wala naman siyang niya dito. Lahat ng videos kinalkal ko, puro boka lang ang sinasabi niya. So let's go mga pre. maliban sa iba't ibang devices na mauusok, marami rin daw ang magiging pasok sa budget. So ayan, yan guys Dito ako nainis na to sa content na to. I'm sorry guys na tinabang ko siya. Alam niyo ba kung bakit? Okay na pasok na siya sa debunk guys. Bakit kailangan pa manganan pa ng tao? Yan ang mali sa kanya. So let's go. Maganda yung camera na in-offer niya for its price. So, nasa Gadgets ang madalas kahalubilo ng tech YouTuber na si Janus. Mula cellphones, camera, laptops at iba pang tech devices. Pero guys nakapag-test na ba yan? So kung nakapag-test na yan, dapat kinalkal niya lahat Kasi kung tech siya, dapat ang tawag niya dito is phone review. Hindi tech. Kasi yung technician. Ang layo pre. Ang layo sa tech at saka sa phone review. So continue natin mga pre. Nasasabayan raw niya ang trend. Nasaan natin yan. Makikita mo, almost every quarter may bagong phones na lumalabas. And hindi lang po sa phones, pati sa laptops, pati sa mga TV.
kaso nga lang, wala lang, yung mga, ano lang, mga lumabas lang features lang kaya mo i-content, pero yung pinaka-loob, hindi mo kaya i-content. Continue natin mga pre. And other devices, lalo pang mumura, yung mga flagship na specs, yung features, makikita ulit natin yan sa mga mid-range devices. Ayon kay Janos, mas tinatarget umano ng mga brand na makapaglabas ng iba't ibang klase ng devices na babagay sa pangailangan at budget ng consumers. Pag sinabi kasi natin Budget ng consumers eh. Kung budget nyo guys, kaya nyo dapat i-debunk na ng budget guys. Sa lahat ng mga YouTube unboxing creator dyan, lahat ng phones dapat kinakalgal nyo. Huwag kayo, sa mga customer naman, bigyan ko kayo ng tips. Huwag kayo maniwala sa mga advertisements, mga ganto. Sa akin kayo na lang maniwala guys, kasi dated lahat ang sasabihin ko mga pre. So continue natin mga pre. flagship na yan talaga yung pinakamabilis at pinakamalakas na ino-offer ng isang brand. Sa mid-range naman, pagdating sa camera quality, saktuhan po yung expectations natin. Ano saktuhan? Lahat ng camera kasi kaya i-modify sa mid-range. Kahit nga sa budget, kaya rin i-edit mga pre. Kung gusto nyo guys na mga camera guys na malinaw at detail, mag-iPhone na lang kayo guys at Samsung. Basta sa mga S10 na ako nagustuhan, pero sa S20, S21, S22, wag na kayo bumili guys. Waste of money mga pre. Kung camera usapan, iPhone na lang. Para sa akin guys, okay naman sa akin yung 8 Plus eh. Kasi yung 8 Plus, ganun pa rin, software. Pag iOS 16 ang gamit ko kasi ngayon, tapos lang in-upgrade ko ng iOS 17, tapos tinignan ko yung features, same pa rin. Wala pa rin pinagbago kahit isa. So, continue natin mga pre. Mga camera at gaming gadgets, mas magiging portable at malilit ang itsura. Pagdating naman sa laptops in 2024, asahan din po natin na mas magiging affordable na yung mas malakas na mga laptops. Pagdating naman sa Ang laptop kasi guys, ito guys matagal na to guys ng laptop. 2016, marami na recyclable laptops. Top 1 recycle ng laptops guys. Lagi ito, Celeron, tsaka Pentium. Kadalasan mga binibenta sa mga bago. Sa example, nandito na tayo sa Gilmore guys. Sa Gilmore na ako ngayon. Ang mga price ng laptop ngayon ng Celeron, umabot ng 29,000. Brand new lang yun Dinaig pa ng wait lang. Example ng DepEd guys na laptop. 60,000. Ewan ko kung sinong kurakot na naman yun ng DepEd na yun guys. Kaya, wag na kayong maniwala dito sa content na to kasi lahat ng content nito, guys, walang kwenta. Dun guys, sa Infinix guys, doon ako naiinis at doon ako na-OP. Buti hindi mo kinontent yung Itel P55. Kasi lahat ng halos ng tinesting ko, audio quality, bagsak. Camera, may middle part kasi testing ko pa sa OLED kung same lang silang dalawa or not kasi magkaibang display na ito ng 720p sa 10 flagship na OLED. So lahat titest natin yan mga pre. So continue natin mga pre. Pocketability ng mga devices in 2024, smaller devices pero grabe yung power and impact na pwede nilang i-deliver. Tulad na lang sa mga action cameras, mga travel cameras na makikita nyo ngayon na pwede for vlogging. Magugulat kayo sa size. Pagdating naman sa gaming, ito yung magiging uso talaga in 2024. Handheld gaming. Pwede na yung portable gaming na PC gaming and also console gaming na nasa kamay mo lang. So kahit saan ka maglaro, pwede na po yun. May kamahalan rin ba ang mga mauusong gadget o abot kaya na sa bulsa? For budget level na phones and devices, siguro kahit na nasa 5,000 to 7,000 pesos, pagdating naman sa higher demanding games, maglalaan talaga kayo ng budget dito at around 15,000 pesos. For higher end devices, aabot na ng 40,000 pesos and above. Nasa 20,000 pesos na price range, meron ka ng decent laptops. Pero bago pa Di ko alam bakit itong pinili nito. Sa daming pwedeng i-content guys. Diyan naman si Peter. Andiyan naman si Jam. Mga matino yun, mag-content creator mga yun. Bakit ito? Tang ina ni GMA naman Bakit basura ang kinuha nyo? Sa dami pwede naman.
Si Peter, so okay ng ABS-CBN yan. Kaya matino yan si Peter mga guys. Kaya shout out sa Gizzguard mga pre. So continue natin mga pre. Madala ng hype ang mga gadget. Dapat alam mo na hindi porket may bagong release ng mga devices, dapat mo nang bilhin agad yan. Kailangan ba talaga natin itong bagong device na to? Mag-topic o magpapansin sa internet? Yan ang sakit ni Janus guys eh. Tapos pag may tawag dito, pag may mali siyang ginawa, ide-debunk niya isang content creator. Yan ang mali sa kanya eh. Grabe guys. Nakalimutan ko lang sabihin sa inyo guys. Sobrang toxic pala communication sa Pinoy Tech Dad tsaka Cutie Man na group. Tangina, ang tino ng post ko yun matino yung post ko. Siguro kay Cutie Man na group nila. Nag-post lang ako about sa item tapos kinabukasan kinik na kaagad ako. Nasaan yung matino kong post doon? Wala akong ginawang kalokohan o violation. Sila lang ang pinaka-toxic talaga. Nakalimutan ko lang sabihin sa inyo guys. So, dapat to hindi to pinopromote tong dalawang YouTube channel yan eh. Parehas kupal eh. Tangina lahat. Ang gusto nila kasi favoritism contents. Wala tayong magagawa. Ako naman kasi is real content. And wala tayong magagawa. Sa real content lang ako. Tapos kung ano yung phones ang kaya ko, yun ang kaya ko i-reviewin. Tapos mga throwback phones, ginagawa ko yung vlog yan kung ano status ngayon itong 2024. So itong item to guys, ang i-rate ko to sa audio quality. Guys, kung sa audio quality ng item guys, 3/10 guys ang audio quality ng item. Kasi nag-sound test lang ako, sabog yung niya. Tapos yung speaker niya failed. Ang speaker 2/10. So, kung napanood nyo yung teardown nito, yung teardown, malapit ko na siya i-upload, ini-edit ko pa. Yung camera naman guys ng Itel P55, hindi ako satisfied sa 50 megapixel. Not sure kung ano bang ginawa niya sa 50 megapixel. Wait lang guys, malapit ko na i-upload yung teardown guys. Malapit na. Kung ano itsura ng 50 megapixel sa 12 megapixel ng Note 8. And sa battery naman is umabot ng 4,009 mAh ng battery. And ang dami ko di ko pa siya nakalkal yung pinakaloob ng motherboard niya kasi naisana ko na yung Itel. Kung makita mo lang ng tawag dito, yung pinakaloob niya. Nakalimutan ko magdala ng flat screw sa bandang left side. Kalimutan ko i-screw. Sabi daw Pinoy Tech Dad ng malakas. Hindi malakas yun guys. Nangungupa lang yan sa social media guys. Kala nyo guys matino ang sinasabi ko doon sa may Galaxy S9. Matino pa sinabi ko noon. Tapos kinupal pa ako na isang supporter ni Pinoy Tech Dad. Ano tawag doon? Di praning. Tangina. Grabe, di ko afford na ganitong pangyayari. Kaya 2024 na, magbago na kayo. And so, wag nyo pakinggan tong dalawang kupal na to. Warning na yan sa inyo mga pre. Sa mga bagong subscriber, bigyan ko kayo tips. Warning yung dalawang yan. Hindi dapat to tinutularan ng dalawang YouTube creator na to. Pinaka-toxic sa lahat ng FB tsaka YouTube. Yun lang. So, panoorin natin mga pre. At gumagana ng maayos yung device nyo, hindi nyo po kailangan mag-upgrade. Sa pagiging techie, Wala naman masama siya ng hindi kailangan mag-upgrade. Tama naman. Wala eh. Ang tips niya pang gago eh. So, panoorin natin mga pre. madalas hanap ng iba ay maging in. Bago pa man sumunod sa mga mauusong device, siguraduhin kailangan at magagamit ng mga ito bago bilhin. Ang advance, no? Oo, pero alam mo, may pera mga tao. So yun guys, yun lang. So, bago matapos na natin ang content na to. So, i-testing natin ng itong item ko guys. Legit naman 90Hz, kahit 720p. Kung napanood nyo lang sa durability test nito, grabe, sobrang lag talaga na itong item na to ng unang bukas. Kasi ang nagpalag dito guys ay expandable RAM. Lahat halos
Tapos nang sinet up ko, wala naman pinagbago, okay na, goods na. Ang 90Hz, walang problema. At tapos dito sa, tawag dito, ang ayoko lang dito sa ITEL guys, generic ang OS, hindi ko afford ng Android 13 niya dito. Tapos, sa launcher niya dito guys, may ilan bloatware dito. Isa, nasan pa? Dalawa. Instagram, walang problema, third party yan eh. 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloatware lang ang nakasalpak sa IT. Isa pa, 8. Ang smart scanning, Phone Master. Ang Phone Master guys, walang kwenta to guys. Kaya hindi ko ginagamit mga to kasi try ko nga kung ma-uninstall tong Phone Master to. Wala tayong magagawa eh. Itong tinatawag na Phone Master guys, isa tong bloatware to guys. Yan ang nakakasira sa mga phone natin. Kaya wag nyo tong gamitin. And pinaka last guys, titesting natin sa speed test. Naka 5G naman tayo kasi nandito na tayo sa Gilmore mga pre. So testing natin. So di ko afford ng 5G dito sa Gilmore. Masyadong 13, 14, umabot sa 15. ITEL to guys ITEL P55 to. Naka 5G ang aking phone. Yan, medyo matagal siya. Okay, umabot ng 19. Sa upload Mbps, ilan kaya? Oh no, 2.93. And so, yun lang, bagsak lang dito guys sa ITEL. Yun lang, bagsak. Ang i-rate ko, officially rating tayo guys, pinaka-final. Kung balak nyo bumili ng 6128 ng ITEL guys, umabot siya ng tawag dito. Ang nagastos ko dito is 7,000, hindi pa kasama shipping, tsaka sa kasi sa Hong Kong ko to binili. And yun ang pinag-uusapan. Ang kinainisan ko lang, kilala na ako ng supplier ng Hong Kong. Sa Hong Kong ko itong in-order na itong ITEL na to guys. Wala tayong magagawa. No choice ako kasi di ko kaya gawin ng bentest. Kaya ko sanang gawing bentest kung walang sponsor. Wala eh. So yung plastic niya, yung sa likod, dahil madali siya may scratch. Yung frame guys, madali lang din. And so yung SD card walang problema. Yung speaker lang ang bagsak lang sa kanya ng ITEL. And so ang i-rate ko dito guys, 5/10. Dahil pasok naman sa budget phone siya guys. Pasok to guys sa budget phone. Kaso nga lang, kung gusto niyo ng clear sounds, mag-bluetooth na lang kayo guys. Walang kwenta yung speaker. Wala. Bagsak. Ang bagay lang nito guys sa mga calls, tapos if manonood kayo ng movies, mas refer ko na lang na gumamit kayo Bluetooth speaker. Mas goods pa. At tapos set up niya na lang equalizer. May equalizer nandiyan sa sa mga phones. Third party, meron niya sa Play Store. Sa microphone, gumamit kayo ng third party microphones kasi ang microphone nito mas bulok. Kagaya naman ng boses ko, no sound check ako, wala. Sobrang bulok guys. At yan lang. LCD wala naman problema. At tsaka sa balak pala maglalamove guys, ang ITEL P55, pwede po ito sa lalamove, nakalimutan ko sabihin. So yun lang, maraming salamat sa inyo. Umabot pa ako ng 20 minutes sa vlog.